Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugang lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Unang Tesalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mag-alala kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mahal naming Diyos, mahirap po ang mag-isa. Kami ay iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong. Ngunit kami nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan. At kami lubos na magpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming pakipag-ugnayan sa bawat isa. Sa araw na ito, paalalahanan mo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bigyan ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito, at palalimin po ninyo sana ang aming ugnayan sa iyo at sa inyong bayan. Biyayaan po ninyo kami ng dagdag na doses ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan, dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po ninyo kami ng iyong mga pangako at hilumin po ninyo ang aming bayan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 6 verse 5. At pagkakayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan kita sa iyong walang humpay na pagmamahal sa akin. Kahit na ako ay nawala sa kasalanan at walang pag-asa sa mundo, ikaw ay tumingin sa baba at manumanay na tinatawag sa akin upang maging iyong anak, kahit na ako ay mapanghimagsik at hindi mapakali. Panginoon, alam mo na bahagyang dahil sa hindi pag-aalaga para sa aking sarili at bahagyang para sa walang ibang dahilan na kami ay nakatira sa isang bumagsak na mundo. Ako ay naghihirap ng isang malubhang sakit. Hinihiling ko sa iyo na magmagaling kang tumingin sa akin at sunduin mo ako mula sa paggaling mo ako sa katawan, pati na rin sa espiritu, tulad ng ginawa mo sa akin. Salamat sa pagkamatay mo para bayaran ang halaga
para sa aking mga kasalanan. At salamat sa iyo na ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa aking mga kasamaan, at sa pamamagitan ng iyong mga guhitan ay gumaling ako. Panginoon, alam ko na ang katawan kong ito ay lalong lalala habang ako ay tumatanda. Ngunit ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, palayain mo ako mula sa hindi kanais-nais na sakit at sakit na aking pinagdadaanan sa sandaling ito, at bigyan mo ako ng ginhawa at kagalingan. Panginoon, ipinagdarasal ko na palayain mo ako mula sa nakakapanghinang sakit na ito na aking pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpapasalamat din ako sa iyo na sa lahat ng bagay ay sapat na ang iyong biyaya para mapatunayan mo na ito ay paulit-ulit na nangyayari sa nakaraan. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay, at hinihiling ko na ang aking buhay sa sakit at sa kalusugan ay isang buhay na lumuluwalhati sa iyo. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa pagugol kapag nakatanggap ako ng labis na kasaganaan ng iyong mga awa na bago tuwing umaga. Alam ko na ang aking buhay dito ay ngunit para sa isang pandaliang sandali sa ekonomiya na kawalang hanggan, at alam ko na binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at naway hindi ko makalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat ikaw ang banal na manggagamot at magagawang hawakan ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong tumutubos na pag-ibig. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo, at bawat isa sa atin ay nangangailangan ng iyong kagalingan sa napakaraming paraan sa ating buhay, sapagkat wala sa atin ang hindi kasama sa mga pinsala ng kasalanan, at wala sa atin ang imyon mula sa sakit at pagdurusa. At sa gayon, ako pumunta sa inyo ngayon upang hingin ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng ating buhay. Panginoon, alam ko na ang sakit at pagdurusa, sakit at kamatayan ay isang katotohanan sa buhay, sapagkat sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng bighati, at gayon paman ang isang buhay na isinuko sa iyo ay isa na makapagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Alam na ikaw ay may kakayahan at handang makasama tayo at itaguyod tayo sa bawat bahagi ng buhay, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat sa lahat at sa bawat sitwasyon. Panginoon, naniniwala ako na ito ay totoo, sapagkat ang iyong salita ay tapat at totoo. Naniniwala rin ako na nagagawa mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, at sa gayon ay ipinagdarasal ko ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking minamahal, katawan at kaluluwa, pati na rin ang espiritu. Ngunit Panginoon,
Alam ko rin na madalas mong pinahihintulutan ang sakit at pagdurusa sa isang kamangha-manghang paraan upang ilapit tayo sa iyong sarili. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at isinuko ang lahat sa iyo, sapagkat ninanais ko ang buo at ganap na kagalingan, ang uri ng pagpapagaling na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa iyo na ako ang iyong anak at ikaw ang dakila at makapangyarihang manggagamot. Pagpalain mo ang Panginoon ng aking kaluluwa at naway huwag kang kalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat iyong pinapatawad ang lahat kong kasamaan. Pagalingin mo ang lahat kong sakit, tinubos ko ang aking buhay sa hukay at aking kinoronahan ako ng kagandahang loob at lambing. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas at tinubos mo ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa iyong maluwalhating kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas at ang isang masayang puso ay isang mabuti at nakapagpapagaling na gamot. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong lakas, maaari kong mapanatili ang isang puso na puno ng iyong kagalakan at isa na nagagalak sa Diyos ng aking kaligtasan araw-araw. Alam na ang isang sirang espiritu ay natutuyo sa buto. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang Diyos ng himala at na ang pinakadakilang himala ng lahat ng iyong ginawa sa akin ay ang aking dakilang kaligtasan kay Hesukristo na namatay para sa akin upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng walang hanggang buhay. Ngunit hinihiling ko rin na ipadala mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa pagpapagaling sa aking katawan at ikaw ay magdadala ng iyong kapangyarihan sa katawan sa panahon ng sakit na kasalukuyang pinagdadaanan ko. Ama, ipinagdarasal ko na hawakan mo ang bawat organ at ligament ng aking katawan, bawat kasukasuhan at selda, at ibalik ako sa buong kalusugan at lakas. Ngunit ipinagdarasal ko rin na sa panahon ng aking karamdaman ay hihipuin mo ang aking puso at pupunuin ito ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at ang iyong kagalakan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapabaha sa isang may sakit na katawan ng kagalingan at ikaw lamang ang makakapag-apaw sa puso ng kagalakan at kapayapaan, at sa gayon ay pinatong ko ang aking kaluluwa sa iyo at nagpapasalamat sa iyo sa buong kagalingan ng katawan at kaluluwa na aking nalalaman na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O mapalad na Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, hinihiling namin sa iyo na tumingin sa ibaba ng walang katapusang awa at habag dito sa iyong may sakit na lingkod. Alalahanin
ang talas at pagod ng kanyang mga sakit. Huwag mong basagin ang bugbog na tambo o pawiin ang umuusok na flak. Kundi pakinggan niya ang kagalakan at kagalakan upang ang mga bato na iyong binali ay mga gagalak. Iligtas mo siya mula sa mga silo at tukso ni Satanas, mula sa lahat ng pagkainip at pagsisisi, sa iyong pagkastigo, mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala sa iyong mga katawan, mula sa hindi tamang takot sa kamatayan at hindi katamtamang pagnanasa sa buhay. Ipagkaloob sa akin ang taos-pusong pagsisisi para sa kanyang mga kasalanan at perpektong katiyakan na sila ay napatawad at ang kanyang ganap na kaligtasan ay natiyak sa pamamagitan ng pagbabayad sala na sakripisyo at mabisang pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pabanalin sa Kanya ang lahat niyang mga kapighatian at bagaman napakalubha sa laman, ay makapagsimula sila kahit ngayon upang gumawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ihanda mo siya para sa lahat ng iyong inihanda para sa Kanya. Bigyan mo siya upang makita ang pagnanais ng kanyang puso sa kagalingan at ang kabutihan ng lahat ng nakatali sa Kanya sa pamamagitan ng mga ugnayan ng likas na pagmamahal. At sa wakas ay bigyan siya ng masaganang pasukan sa iyong makalangit na tahanan. O pinagpala si Jesus, kami nang naghahayag ng iyong kaawaan sa pamamagitan ng iyong krus at pagsinta, sa pamamagitan ng iyong mahalagang kamatayan at paglilibing, sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit, at sa pagdating ng Espiritu Santo. Iligtas mo kami, O Panginoon, at pakinggan ang aming panalangin. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang mga taong may sakit. Bisitahin sila sa awa at habag, Panginoon. Pagalingin sila, kunin mula sa kanila at mula sa amin ang lahat ng sakit at lahat ng sakit. Itaas at aliwin ang mga matagal nang may sakit. Palayain ang lahat ng nagagalit sa mga maruruming espiritu, yaong nasa mga bilangguan o nasa pagpapatapon o pagkabihag o nakakulong sa mapait na pagkaalipin, O Panginoon. Palayain silang lahat at maawa sa kanila. Sapagkat Ikaw ang nagtatakip sa mga nakagapos at nangagkukulong doon sa mga nangapahamak ng pag-asa, ng mga walang pag-asa, ng tulong, ng mga walang magawa, ng kaaliwan, ng mga mahina ang puso, ng dakong sinisira ng bagyo. Sa bawat kaluluwa na nasa kapighatian at inaapi, mangagbigay ng kaawaan, magpahinga, magbigay ka ng pampalamig, magbigay ka ng tulong. At para sa ating din naman, O Panginoon, pagalingin ang mga sakit ng ating mga kaluluwa, pagalingin ang mga sakit ng ating mga katawan, O manggagamot ng ating mga kaluluwa at ating mga katawan. Tagapangasiwa ng lahat ng laman, pagalingin mo kami, O Panginoon. Amen. O Diyos, mayroon akong isang mahal na kaibigan na napakasakit
at pakiramdam ko ay walang magawa. Ama, kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa dahil binuo mo ang bawat isa sa amin sa sinampupuna ng aming ina at ginawa ang bawat isa sa aming mga katawan at alam mo kung saan ang partikular na problemang ito ay namamalagi. Ama, alam ko na walang anuman sa katawan ng aking kaibigan na hindi mo alam at wala sa lampas sa iyong kakayahang magpagaling at sa gayon ay itinataas ko ang mahal na ito sa iyo. Alam mo ang pinagmula ng sakit at ang iyong healing touch ay mayroon pa ring sinaunang kapangyarihan. Dalangin ko na pagalingin mo ang batang ito ng iyo at palakihin silang pabalik sa buong kalusugan at lakas at ibibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng mga salita ng kaginhawaan at paghihikayat habang sinisikap kong payuhan sila sa may hirap na araw na naghihintay. Hinihiling ko rin na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kagandahang loob. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong biyaya at awa sa mga nasa sitwasyon kung saan hindi sila makabangon sa kama at gumawa ng normal dahil sa anumang dahilan. Ama, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging napakabait sa kanila sa kanilang karamdaman at hilingin na makilala kanila sa tunay na kahulugan. Naway malaman nila ang iyong presensya sa kanila upang itaguyod at suportahan sila. Bigyan ang mga nagmamalasakit sa kanila ng biyaya at pasensya upang makayanan ang anumang sitwasyon na kanilang natutugunan ng walang sama ng loob o isang pabaya na saloobin. At bigyan ang lahat na nagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, alam namin na nasa iyo ay mas sagana ang buhay at buhay namin. At sa gayon ay hinihiling namin na kung mayroong sino man sa aming ipinagdarasal na hindi tinanggap ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, na magpadala ka ng isang espesyal na tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, upang ang lahat na naniniwala sa kanyang pangalan ay hindi mapahamak kundi mabuhay na walang hanggan. At muling bumangon siya sa ikatlong araw na sinakop ang kamatayan at impyerno magpakailanman upang tayo ay mamuhay na kasama niya ng walang hanggan sa mga katawan na niluluwalhati at katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ama, tingnan mo kami ay nananalangin sa biyaya at awa sa lahat ng permanenteng nakaratay at iguhit ang bawat isa sa pagmamahal na mga bisig ng Panginoong Hesus. Sa kaninong pangalan kami ay nananalangin. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o
o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at ang katotohanan. Gawad mo sa amin ang buhay, ituro mo sa amin ang karunungan, ibigay mo po sa amin ang iyong kaharian sa ikapapayapa ng aming mundong ginagalawan at sa ikatatahimik ng aming mga puso't kaluluwa na pagal sa pagsugapa sa ingay ng daigdig. Gawin nararapat sa amin ang iyong kalooban, buksan mo ang mga damdamin at isip ng mga taong gumagawa ng kaguluhan upang makita nila ang iyong kapayapaan. Punuin mo ng kapayapaan ang aming mga kaisipan at kalooban sa araw-araw at gawin mo kaming instrumento sa pagsusulong din naman ng kapayapaan sa buong sansinukuban. Nalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesukristo. Amen. Ama sa langit, hinihiling ko sa iyo na magtayo ng isang malaking hukbo ng mga nagdarasal na kalalakihan at kababaihan, mga mandirigma ng panalangin na hanapin ang iyong mukha araw at gabi upang matuklasan kung paano manalangin sa iyong kalooban at kung kanino manalangin. Itaas ang isang makapangyarihang hukbo ng mga voluntaryo sa panalangin na magbibigay ng kanilang buhay upang hanapin ang iyong mukha at manalangin sa iyong kalooban sa lalong madilim na mga araw na ito. Itaas ang mga kalalakihan at kababaihan na mapagpakumbaba at matapat na hahanapin ang iyong mukha upang malaman nila kung paano iangat ang mga pangangailangan ng mga tao sa mundo at ng mga pamahalaan ng mga bansa. At Panginoon, pagpalain mo ang mga taong ito na tahimik na kumikilos bilang bantay sa wall, prayer volunteers na ginagamit mo sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na magtayo ka ng isang hukbo ng mga kusang loob na mga voluntaryo na tatawagin upang pumunta at pumasok sa iyong paglilingkod at pumunta saan man mo piliin na pamunuan sila. Panginoon, hinihiling ko ang iyong espesyal na proteksyon upang palibutan ang lahat ng sumasagot sa panawagang ito, na hindi sila pagsasamantalahan ng mga huwad na ministeryo, ng mga huwad na guro, ngunit gagabayan mo sila sa lugar kung saan mo sila dadalhin at sa gawaing tinawag mo sa kanila. Magbigay para sa mga pangangailangan ng mga taong nagboluntaryo sa iyong tawag. At ipinagdarasal ko na ikaw ay humantong at gabayan sila sa lahat ng bagay. Hinihiling ko sa Panginoon na hindi mo lamang ipagkaloob ang mga pangangailangan ng katawan ng buhay na ito, kundi ipagkaloob mo sa kanilang espiritual na mga pangangailangan. Ilapat mo sila kay Jesus habang ginagawa nila ang gawain na tinawag mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ang mundo ay nauuhaw mula sa mga epekto ng iba't ibang mga bagyo at lindol at ang maraming mga sakuna sa buong mundo na maaaring napakabilis
at hindi inaasahang makabasag sa buhay ng napakaraming tao at komunidad. Hindi lamang ako nagdarasal sa Panginoon na magpadala ka ng mga voluntaryo sa mga lugar na nangangailangan ng tulong upang makayanan ang mga sakuna kanilang kinakaharap. Ngunit hinihiling ko na i-prompt mo ang mga Kristiyano na marinig ang tawag at dalhin ang ebanghelyo sa kanila sa mga lugar na ito na naging labis na nawasak ng isang sakuna. Panginoon, alam ko na tayo ay nabubuhay sa isang makasalanang mundo at ang buong sangnilikha ay umuungol. Habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus na bumalik upang itatag ang kanyang darating na kaharian, ngunit Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga sakuna na ito para sa kabutihan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga volunteers sa mga lugar kung saan maaari nilang sabihin ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo at dalhin ang marami sa pananampalataya sa sakripisyo na ibinigay ni Kristo sa krus upang tubusin ang lahat ng mananampalataya sa kanyang pangalan. Narinig ng Panginoon ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, salamat sa aming mga ospital at sa kahangahangang paraan na ginamit mo ang maraming mga voluntaryo upang ibahagi ang ebanghelyo ng biyaya, ang pag-ibig ni Kristo at ang katotohanan ng kapatawaran ng mga kasalanan sa mga may sakit, pagdurusa at nangangailangan. Paramihin ang bilang ng mga tinawag mo sa mahalagang gawaing ito na nalalaman na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Panginoon, alam ko rin na sa maraming lugar sa mundo, mas mahirap ibahagi ang ebanghelyo, lalo na sa mga ospital, operasyon at mga sentrong medikal. Ngunit Ama, ipinagdarasal ko na protektahan mo ang lahat ng bahagi ng hukbo ng mga voluntaryo na tinawag sa serbisyong ito at nananalangin na magbibigay ka ng maraming pagkakataon upang sabihin na iba ang tungkol sa pag-ibig ni Kristo at upang ibahagi ang mabuting balita ng ebanghelyo ng biyaya upang ang marami ay madala sa kaharian ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam namin na tinawag mo kami upang manalangin sa Panginoon ng pag-aani upang magpadala ng mga manggagawa sa bukid ng pag-aani para sa mga tao na pumunta at ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya sa mga hindi nakarinig ng iyong dakilang kaligtasan, upang pumunta at gumawa ng mga alagad at ituro ang katotohanan ng ebanghelyo ng biyaya, upang pumunta at ipakita ang pag-ibig ng Diyos, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos na nagsugo sa kanyang bugtong na anak sa mundo, upang ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, ipinagdarasal namin na ilagay mo ito sa puso ng marami sa iyong mga anak upang sagutin ang panawagang ito na pumunta ka upang magboluntaryong maging iyong kamay at iyong mga paa at sabihin ang katotohanan ng iyong dakilang sakripisyo ng pag-ibig. Ipinagdarasal namin na tawagin mo ang marami upang magboluntaryo sa trabaho. Alam na ang gabi ay mabilis na papalapit kapag walang sinuman ang maaaring magtrabaho. Naway ang kanilang buhay ay magbunga ng isang malaking ani sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus.
ay nananalangin tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugang lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Unang Tesalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mag-alala kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mahal naming Diyos, mahirap po ang mag-isa. Kami ay iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong. Ngunit kami nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan. At kami lubos na magpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming pakipag-ugnayan sa bawat isa. Sa araw na ito, paalalahanan mo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bigyan ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito, at palalimin po ninyo sana ang aming ugnayan sa iyo at sa inyong bayan. Biyayaan po ninyo kami ng dagdag na doses ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan, dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po ninyo kami ng iyong mga pangako at hilumin po ninyo ang aming bayan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 6 verse 5. At pagkakayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Mahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan kita sa iyong walang humpay na pagmamahal sa akin. Kahit na ako ay nawala sa kasalanan at walang pag-asa sa mundo, ikaw ay tumingin sa baba at manumanay na tinatawag sa akin upang maging iyong anak, kahit na ako ay mapanghimagsik at hindi mapakali. Panginoon, alam mo na bahagyang dahil sa hindi pag-aalaga para sa aking sarili at bahagyang para sa walang ibang dahilan na kami ay nakatira sa isang bumagsak na mundo. Ako ay naghihirap ng isang malubhang sakit. Hinihiling ko sa iyo na magmagaling kang tumingin sa akin at sunduin mo ako mula sa paggaling mo ako
sa katawan pati na rin sa espiritu tulad ng ginawa mo sa akin. Salamat sa pagkamatay mo para bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. At salamat sa iyo na ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa aking mga kasamaan, at sa pamamagitan ng iyong mga guhitan ay gumaling ako. Panginoon, alam ko na ang katawan kong ito ay lalong lalala habang ako ay tumatanda. Ngunit ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, palayain mo ako mula sa hindi kanais-nais na sakit at sakit na aking pinagdadaanan sa sandaling ito, at bigyan mo ako ng ginhawa at kagalingan. Panginoon, ipinagdarasal ko na palayain mo ako mula sa nakakapanghinang sakit na ito na aking pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpapasalamat din ako sa iyo na sa lahat ng bagay ay sapat na ang iyong biyaya para mapatunayan mo na ito ay paulit-ulit na nangyayari sa nakaraan. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay, at hinihiling ko na ang aking buhay sa sakit at sa kalusugan ay isang buhay na lumuluwalhati sa iyo. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa pagugol kapag nakatanggap ako ng labis na kasaganaan ng iyong mga awa na bago tuwing umaga. Alam ko na ang aking buhay dito ay ngunit para sa isang pandaliang sandali sa ekonomiya na kawalang hanggan, at alam ko na binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at naway hindi ko makalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat ikaw ang banal na manggagamot at magagawang hawakan ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong tumutubos na pag-ibig. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo, at bawat isa sa atin ay nangangailangan ng iyong kagalingan sa napakaraming paraan sa ating buhay, sapagkat wala sa atin ang hindi kasama sa mga pinsala ng kasalanan, at wala sa atin ang imyon mula sa sakit at pagdurusa. At sa gayon, ako pumunta sa inyo ngayon upang hingin ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng ating buhay. Panginoon, alam ko na ang sakit at pagdurusa, sakit at kamatayan ay isang katotohanan sa buhay, sapagkat sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng pighati, at gayon paman ang isang buhay na isinuko sa iyo ay isa na makapagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Alam na ikaw ay may kakayahan at handang makasama tayo at itaguyod tayo sa bawat bahagi ng buhay, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat sa lahat at sa bawat sitwasyon. Panginoon, naniniwala ako na ito ay totoo, sapagkat ang iyong salita ay tapat at totoo. Naniniwala rin ako na nagagawa mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, at sa gayon ay ipinagdarasal ko ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking minamahal, katawan at kaluluwa, pati na rin ang espiritu.
Ngunit Panginoon, alam ko rin na madalas mong pinahihintulutan ang sakit at pagdurusa sa isang kamangha-manghang paraan upang ilapit tayo sa iyong sarili. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at isinuko ang lahat sa iyo, sapagkat ninanais ko ang buo at ganap na kagalingan, ang uri ng pagpapagaling na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa iyo na ako ang iyong anak at ikaw ang dakila at makapangyarihang manggagamot. Pagpalain mo ang Panginoon ng aking kaluluwa at naway huwag kang kalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat iyong pinapatawad ang lahat kong kasamaan. Pagalingin mo ang lahat kong sakit, tinubos ko ang aking buhay sa hukay, at aking kinoronahan ako ng kagandahang loob at lambing. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas at tinubos mo ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa iyong maluwalhating kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas at ang isang masayang puso ay isang mabuti at nakapagpapagaling na gamot. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong lakas, maaari kong mapanatili ang isang puso na puno ng iyong kagalakan at isa na nagagalak sa Diyos ng aking kaligtasan araw-araw. Alam na ang isang sirang espiritu ay natutuyo sa buto. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang Diyos ng himala at na ang pinakadakilang himala ng lahat ng iyong ginawa sa akin ay ang aking dakilang kaligtasan kay Hesukristo na namatay para sa akin upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng walang hanggang buhay. Ngunit hinihiling ko rin na ipadala mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa pagpapagaling sa aking katawan at ikaw ay magdadala ng iyong kapangyarihan sa katawan sa panahon ng sakit na kasalukuyang pinagdadaanan ko. Ama, ipinagdarasal ko na hawakan mo ang bawat organ at ligament ng aking katawan, bawat kasukasuhan at selda, at ibalik ako sa buong kalusugan at lakas. Ngunit ipinagdarasal ko rin na sa panahon ng aking karamdaman ay hihipuin mo ang aking puso at pupunuin ito ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at ang iyong kagalakan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapabaha sa isang may sakit na katawan ng kagalingan at ikaw lamang ang makakapag-apaw sa puso ng kagalakan at kapayapaan, at sa gayon ay pinatong ko ang aking kaluluwa sa iyo at nagpapasalamat sa iyo sa buong kagalingan ng katawan at kaluluwa na aking nalalaman na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O mapalad na Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, hinihiling namin sa iyo na tumingin sa ibaba ng walang katapusang awa at habag dito sa iyong may sakit na lingkod. Alalahanin
ang talas at pagod ng kanyang mga sakit. Huwag mong basagin ang bugbog na tambo o pawiin ang umuusok na flak. Kundi pakinggan niya ang kagalakan at kagalakan upang ang mga bato na iyong binali ay mga gagalak. Iligtas mo siya mula sa mga silo at tukso ni Satanas, mula sa lahat ng pagkainip at pagsisisi, sa iyong pagkastigo, mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala sa iyong mga katawan, mula sa hindi tamang takot sa kamatayan at hindi katamtamang pagnanasa sa buhay. Ipagkaloob sa akin ang taos-pusong pagsisisi para sa kanyang mga kasalanan at perpektong katiyakan na sila ay napatawad at ang kanyang ganap na kaligtasan ay natiyak sa pamamagitan ng pagbabayad sala na sakripisyo at mabisang pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pabanalin sa Kanya ang lahat niyang mga kapighatian at bagaman napakalubha sa laman, ay makapagsimula sila kahit ngayon upang gumawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ihanda mo siya para sa lahat ng iyong inihanda para sa Kanya. Bigyan mo siya upang makita ang pagnanais ng kanyang puso sa kagalingan at ang kabutihan ng lahat ng nakatali sa kanya sa pamamagitan ng mga ugnayan ng likas na pagmamahal. At sa wakas ay bigyan siya ng masaganang pasukan sa iyong makalangit na tahanan. O pinagpala si Jesus, kami nangaghahayag ng iyong kaawaan sa pamamagitan ng iyong krus at pagsinta, sa pamamagitan ng iyong mahalagang kamatayan at paglilibing, sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit, at sa pagdating ng Espiritu Santo. Iligtas mo kami, O Panginoon, at pakinggan ang aming panalangin. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang mga taong may sakit. Bisitahin sila sa awa at habag, Panginoon. Pagalingin sila, kunin mula sa kanila at mula sa amin ang lahat ng sakit at lahat ng sakit. Itaas at aliwin ang mga matagal nang may sakit. Palayain ang lahat ng nagagalit sa mga maruruming espiritu, yaong nasa mga bilangguan o nasa pagpapatapon o pagkabihag o nakakulong sa mapait na pagkaalipin, O Panginoon. Palayain silang lahat at maawa sa kanila. Sapagkat Ikaw ang nagtatakip sa mga nakagapos at nangagkukulong doon sa mga nangapahamak ng pag-asa, ng mga walang pag-asa, ng tulong, ng mga walang magawa, ng kaaliwan, ng mga mahina ang puso, ng dakong sinisira ng bagyo. Sa bawat kaluluwa na nasa kapighatian at inaapi, mangagbigay ng kaawaan, magpahinga, magbigay ka ng pampalamig, magbigay ka ng tulong. At para sa ating din naman, O Panginoon, pagalingin ang mga sakit ng ating mga kaluluwa, pagalingin ang mga sakit ng ating mga katawan, O manggagamot ng ating mga kaluluwa at ating mga katawan. Tagapangasiwa ng lahat ng laman, pagalingin mo kami, O Panginoon. Amen. O Diyos, mayroon akong isang mahal na kaibigan na napakasakit
at pakiramdam ko ay walang magawa. Ama, kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa dahil binuo mo ang bawat isa sa amin sa sinampupuna ng aming ina at ginawa ang bawat isa sa aming mga katawan at alam mo kung saan ang partikular na problemang ito ay namamalagi. Ama, alam ko na walang anuman sa katawan ng aking kaibigan na hindi mo alam at wala sa lampas sa iyong kakayahang magpagaling at sa gayon ay itinataas ko ang mahal na ito sa iyo. Alam mo ang pinagmula ng sakit at ang iyong healing touch ay mayroon pa ring sinaunang kapangyarihan. Dalangin ko na pagalingin mo ang batang ito ng iyo at palakihin silang pabalik sa buong kalusugan at lakas at ibibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng mga salita ng kaginhawaan at paghihikayat habang sinisikap kong payuhan sila sa may hirap na araw na naghihintay. Hinihiling ko rin na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kagandahang loob. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong biyaya at awa sa mga nasa sitwasyon kung saan hindi sila makabangon sa kama at gumawa ng normal dahil sa anumang dahilan. Ama, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging napakabait sa kanila sa kanilang karamdaman at hilingin na makilala kanila sa tunay na kahulugan. Naway malaman nila ang iyong presensya sa kanila upang itaguyod at suportahan sila. Bigyan ang mga nagmamalasakit sa kanila ng biyaya at pasensya upang makayanan ang anumang sitwasyon na kanilang natutugunan ng walang sama ng loob o isang pabaya na saloobin. At bigyan ang lahat na nagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, alam namin na nasa iyo ay mas sagana ang buhay at buhay namin. At sa gayon ay hinihiling namin na kung mayroong sino man sa aming ipinagdarasal na hindi tinanggap ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, na magpadala ka ng isang espesyal na tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, upang ang lahat na naniniwala sa kanyang pangalan ay hindi mapahamak kundi mabuhay na walang hanggan. At muling bumangon siya sa ikatlong araw na sinakop ang kamatayan at impyerno magpakailanman upang tayo ay mamuhay na kasama niya ng walang hanggan sa mga katawan na niluluwalhati at katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ama, tingnan mo kami ay nananalangin sa biyaya at awa sa lahat ng permanenteng nakaratay at iguhit ang bawat isa sa pagmamahal na mga bisig ng Panginoong Hesus, sa kaninong pangalan kami ay nananalangin. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay
o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at ang katotohanan. Gawad mo sa amin ang buhay, ituro mo sa amin ang karunungan, ibigay mo po sa amin ang iyong kaharian sa ikapapayapa ng aming mundong ginagalawan at sa ikatatahimik ng aming mga puso't kaluluwa na pagal sa pagsugapa sa ingay ng daigdig. Gawin nararapat sa amin ang iyong kalooban, buksan mo ang mga damdamin at isip ng mga taong gumagawa ng kaguluhan upang makita nila ang iyong kapayapaan. Punuin mo ng kapayapaan ang aming mga kaisipan at kalooban sa araw-araw at gawin mo kaming instrumento sa pagsusulong din naman ng kapayapaan sa buong sansinukuban. Nalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesukristo. Amen. Ama sa langit, hinihiling ko sa iyo na magtayo ng isang malaking hukbo ng mga nagdarasal na kalalakihan at kababaihan, mga mandirigma ng panalangin na hanapin ang iyong mukha araw at gabi upang matuklasan kung paano manalangin sa iyong kalooban at kung kanino manalangin. Itaas ang isang makapangyarihang hukbo ng mga voluntaryo sa panalangin na magbibigay ng kanilang buhay upang hanapin ang iyong mukha at manalangin sa iyong kalooban sa lalong madilim na mga araw na ito. Itaas ang mga kalalakihan at kababaihan na mapagpakumbaba at matapat na hahanapin ang iyong mukha upang malaman nila kung paano iangat ang mga pangangailangan ng mga tao sa mundo at ng mga pamahalaan ng mga bansa. At Panginoon, pagpalain mo ang mga taong ito na tahimik na kumikilos bilang bantay sa wall, prayer volunteers na ginagamit mo sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na magtayo ka ng isang hukbo ng mga kusang loob na mga voluntaryo na tatawagin upang pumunta at pumasok sa iyong paglilingkod at pumunta saan man mo piliin na pamunuan sila. Panginoon, hinihiling ko ang iyong espesyal na proteksyon upang palibutan ang lahat ng sumasagot sa panawagang ito, na hindi sila pagsasamantalahan ng mga huwad na ministeryo, ng mga huwad na guro, ngunit gagabayan mo sila sa lugar kung saan mo sila dadalhin at sa gawaing tinawag mo sa kanila. Magbigay para sa mga pangangailangan ng mga taong nagboluntaryo sa iyong tawag. At ipinagdarasal ko na ikaw ay humantong at gabayan sila sa lahat ng bagay. Hinihiling ko sa Panginoon na hindi mo lamang ipagkaloob ang mga pangangailangan ng katawan ng buhay na ito, kundi ipagkaloob mo sa kanilang espiritual na mga pangangailangan. Ilapat mo sila kay Jesus habang ginagawa nila ang gawain na tinawag mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ang mundo ay nauuhaw mula sa mga epekto ng iba't ibang mga bagyo at lindol at ang maraming mga sakuna sa buong mundo na maaaring napakabilis
at hindi inaasahang makabasag sa buhay ng napakaraming tao at komunidad. Hindi lamang ako nagdarasal sa Panginoon na magpadala ka ng mga voluntaryo sa mga lugar na nangangailangan ng tulong upang makayanan ang mga sakuna na kanilang kinakaharap. Ngunit hinihiling ko na i-prompt mo ang mga Kristiyano na marinig ang tawag at dalhin ang Ebanghelyo sa kanila sa mga lugar na ito na naging labis na nawasak ng isang sakuna. Panginoon, alam ko na tayo ay nabubuhay sa isang makasalanang mundo at ang buong sangnilikha ay umuungol. Habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus na bumalik upang itatag ang kanyang darating na kaharian, ngunit Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga sakuna na ito para sa kabutihan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga volunteers sa mga lugar kung saan maaari nilang sabihin ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo at dalhin ang marami sa pananampalataya sa sakripisyo na ibinigay ni Kristo sa krus upang tubusin ang lahat ng mananampalataya sa kanyang pangalan. Narinig ng Panginoon ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, salamat sa aming mga ospital at sa kahangahangang paraan na ginamit mo ang maraming mga voluntaryo upang ibahagi ang Ebanghelyo ng biyaya, ang pag-ibig ni Kristo at ang katotohanan ng kapatawaran ng mga kasalanan sa mga may sakit, pagdurusa at nangangailangan. Paramihin ang bilang ng mga tinawag mo sa mahalagang gawaing ito na nalalaman na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Panginoon, alam ko rin na sa maraming lugar sa mundo, mas mahirap ibahagi ang Ebanghelyo, lalo na sa mga ospital, operasyon, at mga sentrong medikal. Ngunit Ama, ipinagdarasal ko na protektahan mo ang lahat ng bahagi ng hukbo ng mga voluntaryo na tinawag sa serbisyong ito at nananalangin na magbibigay ka ng maraming pagkakataon upang sabihin na iba ang tungkol sa pag-ibig ni Kristo at upang ibahagi ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya, upang ang marami ay madala sa kaharian ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam namin na tinawag mo kami upang manalangin sa Panginoon ng pag-aani upang magpadala ng mga manggagawa sa bukid ng pag-aani para sa mga tao na pumunta at ipahayag ang Ebanghelyo ng biyaya sa mga hindi nakarinig ng iyong dakilang kaligtasan, upang pumunta at gumawa ng mga alagad at ituro ang katotohanan ng Ebanghelyo ng biyaya, upang pumunta at ipakita ang pag-ibig ng Diyos, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos na nagsugo sa kanyang bugtong na anak sa mundo, upang ang sinumang naniniwala sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, ipinagdarasal namin na ilagay mo ito sa puso ng marami sa iyong mga anak upang sagutin ang panawagang ito na pumunta ka, upang magboluntaryong maging iyong kamay at iyong mga paa at sabihin ang katotohanan ng iyong dakilang sakripisyo ng pag-ibig. Ipinagdarasal namin na tawagin mo ang marami upang magboluntaryo sa trabaho. Alam na ang gabi ay mabilis na papalapit kapag walang sinuman ang maaaring magtrabaho. Naway ang kanilang buhay ay magbunga ng isang malaking ani sa iyong papuri at kaluwalhatian
Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen.